Okay, class, good morning. So, you may wonder nga nag-record ako no kay since nga siya nag-message ako sa inyo kahapon nga tuloy-tuloy na naton ang aton nga discussion although I will be boarding at the MB the training ship kay Kapitan Gregorio Oka. So, continue naton na siya no although nga I am not in the school. After this discussion, mga taga ko tasking, no? Kag i-collect ni si ni class master kagihatag sa din staff. Or and even the monitoring team will monitor sa inyo, no? Ma-monitor sa inyo ang monitoring team sang kwan sang din sa office. Anyway, we will start, no? So, ang aton topic is all about issues in the maritime industry. Previously, ang aton nga PLEC is all about STCW. Nag-focus to sa history sang STCW since that is the previous nga PLEC. 19 na siya ka course outcome, gin-reduce sa 9 ni Doc Gina until such time nga during pagtudlo ko senior siling ko nga transition time akon kay ti ginapa-develop niya. So then later nangambal siya nga sir kung pwede na lang himuan na lang ng tatlo. So I am thinking kung tatlo prelim midterm final so posible gid. So it come out nga ang prelim amo na to ang inyong again research ginhatag ko sa inyo as your research work sa 5 ka grupo. So 5 man to ka topic about sa isa ka course outcome, no? Regarding no sa digitalization ang mga topic niya, sustainability and green shipping, then autonomous vessel na may nag-report man sa autonomous expansion in emerging markets, and the e-commerce and logistics. So 5 ka topic, no, for the whole prelim. But then amo to inyong again research and it is supposed to be kung matapos ni kag mapurbahan ng akon nga pag-develop sa PLEC, this will pilot i-pilot ni siyang next nga semester sa BSMT. Okay. So ang aton topic is now is all about issues in the maritime industry. Anyway, let me share my screen. Okay. So let me share my screen. So amo ni siya, no? This will be your learning outcomes to sa nagligad ni. Amo ni ang learning outcomes sang supposed to be sang sa sunod nga sa sininga kwan sa sininga next nga semester kay ang learning outcome is about environmental regulation that leads to development and adoption of cleaner technologies and fuels in the maritime industry. That's why amo na environmental regulation, no? Ang mangin topic naton sa subong nga first 7th week, no? 7th week. Then sa 8th week hasta sa cyber security threats, piracy and maritime security, then the crew welfare and the infrastructure of port conditions. So 5 ka topic sa 3 ka course outcome. Sa 3 ka learning outcomes. So ang aton nga course outcome 3 lang man, no? Good for the prelim, midterm and final. So anyway, what is environmental regulation? No? So let me this environmental regulation i-report ni sang group 1, no? Then the group 2 is about security, cyber security. Group 3 is piracy and maritime security. Group 4 is crew welfare and the group 5 for infrastructure and port congestion. Anyway, nabudlayan kamo to sila inyo maghimo sang video clips regarding sa aton nga sa aton nga oral presentation. But then that was my methods during the pandemic. Kay hindi na ko maghulat kundi ngay send na lang nila ang ilang video clips. So subong kay nabudlayan ko i-actual na nato ng oral presentation. So next November 6, the group 1 ang ma-report about environmental regulation. Ano ning mga environmental regulation? It's all about the greenhouse gases, the greenhouse effect, no? So ang cybersecurity amo sa next by the way November 7 gali ang sa 14 ang group 2, then to be follow.
until nga before ta mag midterm summative exam na naman, no? So anyway, wala pa man ako ka-check sa inyo mga ano kay busy ko sa kwan, ligad nag-training ako during my proctorship. So puro dira na na-collect ko na to inyo kwan, i-check ko na lang maybe Wednesday. So anyway, so what is all about environmental regulation, no? So environmental regulation, no? Ako lang na introduce no sa i-report sa group 1. So environmental regulation, no? It is all about gas emission, no, greenhouse gas emission, including the how the International Maritime Organization will solve this issue in the maritime industry, which is nga maskin isolve niya na a profitable market gyapon ang mangin result, no? So kag mangin environmental friendly ang manging solusyon sini nga regulation. Okay? So let's proceed, no? So anong nakita nyo? So no, okay, is kung makita nyo na no, from 2010 no until 2020. So sa 2020, kita nyo 0.5 na lang sulfur content no nga ginahaboy sila sa kwan sa ano kay tigin reduce nila ang sulfur emission. Amo ni ang rule sa IMO 2020 which is now trending na ni Subong. So kung makita nyo na sa maskin sa land base no, makita nyo na mga salakyan bag-o na mga puti ng mga kooperatiba kay hindi sila sarang sa magbakal sang bag-o nga unit sa salakyan. Kay ang point dira nga ang gamiton nga fuel is low sulfur. Euro 4 kumbaga. So but then wala problema maskin daan sa lakyan mo basta nga gamiton mo is low sulfur. Sa barko may scrubber. Kung wala ka sang scrubber gamit ka sang low sulfur nga fuel. But then later sa breakthrough naton ang alternative fuel kaya nga bata ko subong kasakay sa subong apprentice LNG ila pang katong maybe this will be tackled na naman ang alternative fuel sa aton nga maritime breakthrough. Anyway no nakita mo no from 2010 no hasta na dire. So ang ballast water gininsert naman ni this will be the 2025 nga IMO convention this is use sa Brazil. Okay anyway. So let's proceed no. So let's me stop first my sharing, then I will want to show you the video regarding about greenhouse effect. So it's all about global warming, no? Moment. Tama ka, kung ano tanugay niya. Lawid na siya nga, kung ari. Ari. Okay, so this is,
Okay, so that is the greenhouse. Okay. So, okay. Moment. So may topic ako kaging patag sa BSMT 34 regarding the regulation. So emerge ko to kay tiduha to ka topic kay damo sila mo walo sila ya ka group. So kamo kay lima lang. So emerge ko to ang topic nga ginatag sila nga duha ka topic. So it is about then it's about environmental regulation ang iya sang group 1, no? Ang group 2 is all about motor siling ko nga security, no? So all about security ang cyber security. So, ipadala ko ni ang inyong akuan, ang inyong nga ano ni, nga research sa akuan sa inyong ano ni nga group chat, no? Anyway, uh, since nga today ano ni, anyway subong itagaan tak mo task, then class master of the PSMT S31 o the reg collect, no? Kaya dito ako pasiyan sa inyo nga attendance plus ang inyong ano subong formative formative assessment. Anyway, bas kung ano ka mo stuck aron sa mituto no mga lecture man tagyapon, then base pa lang makabalik ako early, ako matag karon exam sa inyo sa SIM7, no? But after this, no, sang lecture mang about sa discussion naton matag ako sang research sang inyo nga kuan nga summative ano formative nga assessment hatag ko lang sa group chat, no? Answer it. So then research about environmental regulation, no? Hindi lang group 1 ang ma-research ini, although ang topic nila ni research man mo kay during pag-reporting nila kinahanglan nga nami ang aton nga ano ni nami ang aton nga what we call this nami aton nga kuan nga uh, nami ang aton nga discussion. Okay? So by today hasta lang ko na danay kay matag man ako naman discussion naton about meteorology. So class master, no? Mahatag ako at the right time gid ka mga around mga ano mga 8:45 matag ako sang kwan sang inyong tasking. Yatag ko lang, no, yatag ko lang sa ano sa ano sa real time hatag ko ang inyong tasking. Then dito kita ma-discuss kung may mga question ka mo regarding sa aton topic, kwan nyo lang i-send nyo lang sa GC kay sabton ko lang kung makapuli na ko or kung tawhay ako sa dira kung may signal sabton ko gyapon at real time, no, ang inyong mga queries regarding sa aton topic regarding sa greenhouse, no, effect. Okay, sa environmental regulation. Anyway, daw gin-overview ko lang ng about environmental regulation pag the whole topic na to sa midterm. So, thank you very much class, no? Good luck. Sabtan nyo tong inyo tasking ngayon hatag ko Okay, so we will proceed then after this to our meteorology subject. Thank you very much. God bless.